Hello, Collective! Welcome again sa inyong love reading. Just a reminder, collective love reading lamang po ito. So, hindi po ito tutugma sa lahat sa inyo. Kunin nyo lamang po ano yung mga energies na nagmamatch sa inyo or kung saan po kayo nakaka-relate. Okay? Hindi ko rin po kontrolado if ever nang masagap ng mga cards dito ay past, present, or future energies. Pwedeng magkabaliktad yung tinutukoy ng cards dito. Pwedeng ang tinutukoy ng cards ay energy mo o energy ng person mo. And if you are new, don't forget to subscribe, like, follow. Maraming salamat po dun sa mga matagal ng abangers, suporta. Pwede po kayong sumuporta sa pamamagitan ng pag-like, follow, or pag-subscribe. Sa pamamagitan ng pag-join ng membership, pag-avail ng monthly subscription, or pagpapadala ng stars or super thanks, at hindi pag-i-skip ng ads. Ayan. No, nakakatulong din po yung pag-share kung sinishare nyo po yung mga readings natin. Thank you so much in advance sa inyong support. Okay. Let's proceed dito sa inyong love reading. Kunin muna natin yung overall energy. Overall energy is shallow. Anong feelings ni person? Peace. Anong intention? Clinging. Ano yung behavior niya or next action or move niya tungkol dito sa situation nyo? Silence. Tingnan naman natin ano yung energies mo. Ano yung pinaka-challenge or blockage dito sa situation ninyo? You have perspective card. Ano yung hidden, unforeseen? You have stress. And what's the next possible na mangyayari or near future? You have obscurity. And the possible outcome is finality. Sa bottom ng deck, there is hoping. So, yung pinaka-overall energy nyo dito is shallow. Ayan o. Shallow. Pag sinabi nating shallow, opposite ng malalim. It could be na malalim lang, mababaw lang yung nararamdaman. Mababaw lang yung connection. Pag sinabi nating mababaw, pwedeng hindi pa ganun katagal, hindi ganun ka-stable, hindi ganun ka-solid yung commitment, yung feelings ng isa sa inyo or kayo pareho. Okay. Pwedeng yung iba dito feeling empty, merong something na kulang. Lacking stability, lacking security. Okay? Patayong tarot cards. Sa bottom ng deck mo, you have Justice card reverse. This is a card ng imbalance. So, pwedeng one-sided. Okay? Pwedeng one-sided. Oo. Wala. Kulang sa stability. Merong nagde-demand ng naghahanap ng security, ng stability dito, ng mapanghahawakan dito sa connection nyo. But it seems na pwedeng hindi mo yun nakukuha dito sa person na to, sa connection na ito. Okay? Hindi grounded, hindi stable eh. That is why this relationship or this connection, situationship is shallow. Ano pa? Pagdating sa feelings na person mo, passive, may pagka-passive, which means pwedeng
Yun na nga, pwede may something na kulang dito sa person mo eh. Nag-expect ka siguro ng more from this person, this connection, pero parang hindi. Parang hindi na ipoprovide nung person mo yun. Ewan ko kung sino yung weak link sa inyong dalawa. Pwedeng kulang sa cooperation tong person mo. Since baliktad yung Three of Pentacles niya rito. Oo, mahirap. Ewan ko, meron bang something dito na mahirap pakisamahan yung ugali? Pero that is shallow kung sasabihin mong yun lang yung rason mo eh. Rason ninyo. Diba? Parang di ako naniniwala dun. Pwedeng nagkukulang. Kulang ng partisipasyon, pwedeng kulang sa time, ewan ko, kulang sa commitment, kulang sa effort si person. Kasi dito lumalabas sa side niya yan eh. Oh. This person, pwedeng siya yung pwedeng siya obsessed sa'yo. Ewan ko pero parang, baka naman ikaw yung shallow dito. Okay? Basta, pwede kasi, di ba kagaya ng sabi ko nga, pwede magkapalit yung energies dito eh. Sa side mo kasi, ikaw yung napupundi na rito. Ikaw yung, ikaw yung bumibigay na, ikaw na yung napapagod. On breaking point ka na Kumbaga na ikaw yung nasasagad na rito eh. Oo, parang ang nasa-sense ko dito sa cards mo, sa side mo, parang you're thinking or feeling that this relationship is going nowhere. Yun yung nasa-sense ko. Kasi nga, parang nasasagad ka na and then pwedeng hindi ka rin naman happy, hindi ka na rin naman kontento, or hindi nami-meet ni person yung expectations mo dito sa relationship ninyo, sa connection na ito. Okay. So, ano yung action ni person, behavior niya towards this situation ninyong dalawa? Itong person mo is nakikibit-balikat na lang. Silent treatment, yung ginagawa ng person mo. Wala siyang sinasabi. Wala siyang sinasabi about the situation. May mga ganun di ba? Na-encounter nyo na yung halimbawa may problem sa inyo. Tapos, parang yung isa sinasadya niya na kunwari tahimik, wala siyang sasabihin just to avoid discussion, just to avoid conflict, or just to avoid confrontation. Pwedeng ganun yung energy ni person. Oo. Dinadaan na lang niya sa kunwari, tahimik, walang sinasabi. No? Oo, ina-avoid niya yung ina-avoid niya yung pag-uusap, ina-avoid niya yung topic na mapupunta doon, na mapag-uusapan ninyo yung topic na yan, kung ano man yung issue ninyong dalawa. Oo. Parang na-energy dito nang nagmamatigas si person mo, yung Ten of Pentacles. Parang nagmamatigas na energy na si-sense ko sa kanya. Okay? So, ano yung pinaka obstacle in this connection, in this situation? Wait lang, balasahin ko lang.
Mhm. Obstacle dito is kung paano maibabalik yung harmony dito sa connection ninyo. Kung paano kayo magiging happy ulit. It seems na mukhang hindi na happy yung isa sa inyo o pareho na kayo hindi nagiging happy rito. Kaya nga dito sa side mo sa feelings mo parang nasisense mo na pwedeng wala nang clear direction na pupuntahan itong connection ninyo. Parang wala nang matinong pupuntahan. Okay? So, ang dito, ang pinaka-blockage problem is paano kayo magiging happy uli, paano manunumbalik yung dating relationship ninyo. Yung dating samahan, yung harmony ba? Harmony. Oo, kasi parang meron ditong unsure na clouded na yung parang unclear na yung feelings sa nagiging direction ng relationship ninyo. Magulo na yung isip. Or parang parang pinag-iisipan na yung situation ninyo So, yung hidden unforeseen, nandyan yung stress, ayan. Nandyan yung tension, no? So parang habang tumatagal, hindi na nagiging komportable, hindi na nagiging okay. Andyan na yung nai-stress na kayo sa isa't isa, naiirita na kayo, andyan na yung dadalas na yung pagtatalo, parang habang tumatagal nagiging, alam mo yun, hindi na okay. Nakaka-stress na ba? Hindi na nagiging happy in short. Habang tumatagal, pwedeng lumalala yung stress, yung tension, yung arguments ninyo. Ayan habang tumatagal, dadalas na yung pagtatalo, misunderstandings, yung pagkairita sa isa't isa. Ayan Or habang tumatagal, lalong lumalaki yung gap, lalong lumalaki yung gap between the two of you, lalong lumalaki yung distansya, yung coldness. Or yung silence. Which is nakakainis lalo yung ganun guys, diba? Ewan ko, pero ako personally, ang awkward nung katahimikan Kasi ako mas gusto ko yung, ano ba problema? Kung mag-aaway tayo. Kung maghiwalay tayo, maghiwalay na tayo. Na-share ko lang sa inyo. Kung ganun kasi ugali ko. Kung konfrontasyon. Ayoko nung pag kinukumpronta kita, tinatalikuran mo ko, iniiwasan mo ko. Kasi gusto ko right away, haharapin ko yung problema. Ayaw ko ng awkwardness, yung tahimik. Kasi para sa akin, maraming question marks yun Ano ba talaga? Dinadaan na lang ako sa tahimik nito hanggang, alam mo yun, magkapaguran na lang. Parang ganun. Parang ganun yung nasisense ko rito sa, sa reading mo. Kung sino ka man na nakaka-relate dito. Kung energies mo man ito. Okay. So, that's the hidden, the unforeseen. Now, what's next? Possible na mangyayari. Near future, you have obscurity. Wala na palabo ng palabo. Alam mo yung mata? Yung mata ko, dear, parang ganun. Pagtungtong mo ng 40s, mid-40s, palabo na ng palabo yung mata mo noong una. Hindi mo kailangan ng reading glasses. Kumaga habang tumatagal, palabo ng palabo, pataas ng pataas yung grado ng salamin.
Ayan eh, nakikita ko na eh, nandyan na yung point na balang araw or sa mga susunod na panahon, malabo na talaga. Nagtatago na kayo ng mga kung ano-ano sa isa't isa. Alam mo yun, lumalaki ng lumalaki yung lamat. Sabi ko nga, lumalaki ng lumalaki yung awkwardness, yung distansya, yung coldness, yung space sa inyo. Na lumalamig ng lumalamig. Yun yung nasisense ko. Hanggang to the point na pareho na kayo may tinatago sa isa't isa, nagsisinungaling na kayo, lumalala na yung lokohan ninyo, niloloko nyo na rin yung sarili nyo rito. Obscurity, wala to. Lumalabo na lumalabo yung future ninyo eh. Magician, nandyan na yung mga pagsisinungaling, manipulation, etc. and so on and so forth. So, ano yung possible outcome dito? The possible outcome is finality. Farewell. Take note guys yung cards yun. Kung ano yung mga lumalabas sa cards, ichichika ko lang sa inyo. Possible outcome. Anong patutunguhan ng lahat ng ito? Goodbye. May pag-iiwan, leave behind, farewell, finality. Yun yung pupuntahan eh. Ayan no. So, sa ngayon, di ba palabo ng palabo? Pero ang nakikita ko dito is falling apart na talaga yung connection ninyo. Ayan no, sa bottom ng deck mo kasi kanina is Justice reversed. Hindi na tama, hindi na balanse, hindi na pantay, one-sided na, hindi na okay. Nagiging unfair ka lang sa sarili mo, nagiging unfair siya sa sarili niya, nagiging unfair na lang kayo sa isa't isa. Hindi na hindi na tama hindi na okay. Alam mo, magliliwanag din yung bagay na yan. Kaya lang ang nakikita ko talaga dito is ending. Yun naman yung daladala ng Sun card is, mabibigyan na ng kasagutan to in the end. Magiging malinaw na. Kung dito naguguluhan pa kayo dito sa present situation ninyo, eventually, yung mga pagsusunod-sunod ng pangyayari, makikita ninyo yung progression ng cards papunta dun sa outcome. Kaya lang ending pa rin dear yung nakikita ko rito. Pero hindi yan magiging clear na lang dito na magsisay, magpa-part ng ways, or meron na lang aalis. Basta maghihiwalay, nagpapaalaman na lang Goodbye na lang talaga, farewell, ending. Okay? So, yan yung love reading ninyo. Kung nakarelate kayo, nakaresonate kayo, don't forget to share this reading. Thank you so much for watching. Love you all, babush.